Nung ang Panginoong Hesukristo po ay pumanik sa langit, nagbalik sa langit, hindi po ito slow motion na parang unti-unti siyang pumapanik. Tapos yung mga napapanood natin sa TV na umaakyat siya tapos tumutugtog, 'di ba, na may tugtog na background music na dahan-dahan siyang pumapanik. Well, alam po ninyo, hindi po ganun yon. Dahil nung ang Panginoong Hesukristo po ay pumanik po sa langit, sa totoo lang po, biglaan po yon. Parang parang ganon. Parang rapture, no? Parang dinagit, nawala siya sa paningin nila. Parang ganon, ng mga disciples po niya. Kaya nakalagay po sa Book of Acts, meron pong account doon sa Acts chapter 1, nung pagpanik ng Panginoon sa langit, ito po ay biglaan. Right there and there, biglang may mga angels na tumingin sa mga disciples from above, sabi, bakit kayo nakaitingala, ika? Itong Jesus na ito na pumanik sa ganyang paraan, babalik din naman sa ganito rin pamamaraan. Ibig sabihin, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo rito sa lupa, mabilisan din. Pero yung pace ng kanyang pagbalik na una, ito po yung rapture. Okay? Yung second pace, syempre yung second coming niya, together with the church na ni-rapture na po niya. So, makikita po natin dito. So, biglaan po yung pagpanik ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay hindi po slow-mo o slow motion na tinatawag po. Dahil ito po ay talagang nagpapakita ng significance kung paano biglang aalisin ng Panginoon dito ang mga nanampalataya sa Kanya para iligtas doon sa delubyo ng Great Tribulation na darating sa pangunguna nga po nitong Antikristo. Kung ito po ay talagang matibay na foundation na pwede natin panghawakan. So kung titignan po natin ang mga pages po ng Bible, diyan meron po tayong mga makikita na pauna na ibinigay na po ng Panginoon upang atin pong manamnam at atin po itong masabing maging parallel doon sa mga future events na darating pa po. Like ito nga pong rapture. Ano po ba ang pinakahinihintay na po natin mga mananampalataya ngayon na susunod na events, na turn of events? Rapture po. Ito po ay sikreto. Dadagitin ng Panginoong Hesus ang mga naglagak sa kanya ng pananampalataya in a secret way. You know, it's a form of kumbaga unknown doon sa mga hindi mananampalataya. In fact, yung mga unbelievers na maiiwan, they will think na kinuha tayo ng mga aliens. Alien invasion. Yan ang kanila pong iisipin. The moment mangyari itong pagdagit sa mga mananampalataya o ito pong rapturo o rapture na tinatawag. So ito po ay event na atin pong inaabangan at hinihintay anytime. So ito nga po sabi ko, nangyayari na po yung Hamas-Israel war at ang Hezbollah parang sasali po, at syempre pag na-involve na po dyan ng Russia, China, yan na po, lahat na po yan. So isang maliit na bansa. Alam niyo po ba ang Israel kasing laki lang po ng Manila? No? Sa totoo lang po, buong bansa kasing laki lang po ng Maynila. Ang liit ng Israel, sa totoo lang po. Pero bakit ito pinalilibutan? Dahil may plano po ang Panginoon. Alam niyo po ba ang Israel? Ito ang magiging headquarters natin ni Jesus at ng ating mga kapatid sa Panginoon na rin na namatay na muling binuhay at sa ating mga buhay pa na dinagit. So lahat tayo, yung mga namatay na noon, na mga mananampalataya bubuhayin, and then tayo mga nandito pa, papalitan na lang tayo ng glorified body. Sorry. Then, si King David po mismo ang magiging right hand ni Jesus during that time ng millennial reign dito nga po sa bansang Israel, particular po dito sa Jerusalem. Kaya mag-subscribe na po kayo dito dahil marami pa pong kaalaman akong i-share po sa inyo. Tiyak mamamanghat, magugulat kayo doon sa mga katotohanan ng Biblia. Kung titignan po natin, hindi natin ganong napapansin. Pero hey, teka, parallel nga, parang hawig nga talaga. Hindi lang po hawig, talagang yan ang ginawa ng Panginoon na maging batayan natin, o parang sandigan natin, o parang balangkas natin para alam natin ang mangyayari sa hinaharap. Salamat po in Jesus truly loves us all.